Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas wingman Gabe Norwood umaasang mapapasakamay ng bansa ang hosting rights ng isa sa tatlong FIBA Olympic qualifying tournaments sa susunod na taon. Barangay Ginebra San Miguel, target ang ikatlong sunod na panalo sa matchup kontra Global Port Batang Pierre sa season opening PBA Philippine Cup bukas ng gabi. Farewell opponent ni Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao, inaasahang papangalanan sa mga susunod na araw. World number 1 Serena Williams, kumpirmadong pamumunuan ang kampanya ng Philippine Mavericks sa second edition ng International Premier Tennis League o IPTA. NBA Referees Union, binatikos ang magaang parusa na ipinataw ng liga kay Atlanta Hawks head coach Mike Budenholzer. Swiss Master Roger Federer, pumirma ng 2-year contract para humataw sa Stuttgart Tennis Open sa Germany. At Triple World Middleweight Champion Gennady Golovkin, umaasang makakasagupa si newly crowned WBO title holder Saul Canelo Alvarez sa susunod na taon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozoy. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa international basketball, aminado ang isang long-time member ng Gilas team o Pilipinas team na malaking bagay para sa kanila ang mapagugyan ng bansa ang hosting rights ng 2016 FIBA Olympic Qualifier. Ito'y dahil karagdagang energy, di umano, ang naibibigay sa kanila ng malakas na hiyawan ng mga nagbubunying home fan. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Umaasa si Gilas Pilipinas wingman Gabe Norwood na masusungkit ng bansa ang hosting rights ng isa sa tatlong FIBA wildcard tournament sa Hulyo ng susunod na taon. Ito'y dahil malaking bentahe umano para sa kanila ang maglaro sa harap ng mga naghihiyawang home crowd. Sa katunayan, naranasan na ng 6'5" Phil-American dribbler ang maglaro sa harap ng local fans. At ito ay nang tumapos na runner-up ang national quintet sa FIBA Asia Men's Championship dito sa Pilipinas noong 2013. I think it's huge. It'll be a great advantage if we're able to get one of the spots. But, I think everybody remembers how it was hosting FIBA Asia. Just to have that same experience, that same atmosphere with it's just always a honor and a blessing, to be chosen out of a large pool in terms of guys in the PBA that want to be in this position. So it's an honor and truly a blessing. Samantala, itinuturing naman ni Norwood na blessing in disguise ang muli niyang pagkakasama sa 17-man training pool. Kahit pa medyo bumigat ang kanyang basketball schedule dahil sa paglalaro niya para sa Rain or Shine Elasto Painters sa PBA Philippine Cup. Try to get rest when I can and just be professional and just take care and control and try to be on time and get my rest when I can. Original na itinakda ngayong buwan ang official announcement ng tatlong winning bidders para sa hosting ng 2016 FIBA Olympic Qualifier ay naurong sa darating na Enero. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, masayang dumadalo naman sa team practice ng Gilas Pilipinas si Talk and Text Tropang Texters Rookie Center Muala Tautua. Ito'y kahit pa hindi siya napasama sa 17-man training pool ni National Coach Tab Baldwin. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Bagamat hindi napabilang sa 17-man Gilas Pilipinas training pool, masaya pa rin nakikihalubilo sa practice session ng Tab Baldwin mentor team si Phil Tongan Slotman Moala Tautua. Ito'y dahil kahit papano ay nakakatulong siya sa preparasyon ng Manny V. Pangilinan back national squad para sa pagsabak sa FIBA Olympic Qualifier sa susunod na taon. They wanted me to come practice with them again, so their coach staff called me. They told me to come practice last week he asked me to come, so yeah, now I'm here to come practice with them.
At dahil nakasama na ng Gilas Pilipinas sa silver medal finish sa William Jones Cup sa Taiwan noong nakaraang Setyembre, hindi na nailang si Tautua na makipagsabayan sa ensayo ng koponan. I like the chemistry that we had before. This is my first time back here, so I'm hoping for the same. We'll see how it goes. Kinakailangang magkampiyon ng Gilas Pilipinas sa isa sa 3 magkakasabay na FIBA Wildcard Tournament sa darating na Hulyo upang magkaroon sila ng karapatang lumahok sa Rio Summer Games. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA, ikatlong sunod na panalo ang target ng Barangay Ginebra San Miguel sa match-up kontra Global Port Batanguer sa season-opening All-Filipino Conference bukas ng gabi. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminio. Aminado si two-time Grand Slam champion coach Tim Cone na marami pang dapat ayusin sa sistema ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito'y kahit pa umani sila ng back-to-back victories kontra Meralco Bolts at Mahindra Enforcers sa kanilang huling 2 asignatura sa season-opening PBA Philippine Cup. Ayon kay Cone, bagamat tila nakakabisa na ng mga players ang pamosong triangle offense, ay kinakailangan pa rin umano nilang magpatupad ng mahigpit na depensa sa bawat laro. You know, it's not just about the offensive system, it's also about the defensive system, and that's what we've been trying to be more focused on. These guys have a pretty good feel for the triangle and what we're trying to do. And, you know, we're trying to get the ball down into Greg and Japet more often. To anchor our offense, but really, you know, what's going to make us good is our defense, and there's still a lot of habits that our guys. Sa katunayan, naniniwala si Cone na masusubok ang kanilang depensa sa matchup kontra Global Port Batanguer na kilala bilang isang high-scoring team. Right, they're very strong offensively. They got some really good guards, and you know, they're going to score. They push the ball and play with a lot of pace, so they're going to score a lot of points. Same thing with Rain or Shine in our game after that. So, you know, these are the games that we got to be able to be disciplined and buckle down and make sure that, you know, we try to keep the pace and tempo the way we want it. And if we can do that, then that means we're becoming a more disciplined team and a better team. Hawak ang record na 3 victories against 3 defeats. Sasagupain ng Ginebra ang Global Port sa main game ng doubleheader sa Araneta Coliseum bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League, hindi na palalampansin ng Far Eastern University Tamaraws ang pagkakataon na makopo ang titulo ng UAAP Men's Basketball Wars ngayong season. Ito'y matapos na masilan sila ng eventual champion National University Bulldogs sa finals noong isang taon. May report si Arian Malyari. Nangako ang Far Eastern University Tamaraws na ibubuhos ang lahat sa laban para makabawi sila mula sa runner-up finish sa UAAP Men's Basketball Wars noong isang taon. Nitong weekend ay muling umabante sa finals ang Tamaraws matapos sa patalsikin nila ang Ateneo Blue Eagles sa semis. Ayon kay team manager Richie Tixon, kaparehong game plan pa rin ang ipapatupad nila sa championship match kontra University of Santo Tomas Growling Tigers. Lalo pat naging epektibo ito sa kanilang kampanya sa eliminations at Final Four. Sa tingin ko, we will not change our game. So we will keep on running. That's the strength of the FEU team for the whole season. And I don't think we will change that. We will try to attack and exploit our guards and try to attack early in the offense. And if it's really not there, then we will end up with our one-on-one and ball screen movement. Hindi rin itinanggi ni Tixon na gagamitin nilang motibasyon at learning experience ang dalawang sunod na pagkatalo sa Growling Tigers sa elimination round. We will take it as a challenge. So hopefully we will learn from the 2 losses that we had and have a good game plan in the finals. And hopefully the players are able to execute that para we have a chance of winning against UST. Ang opener ng Best-of-3 Championship Series ng FEU Tamaraws at USC Growling Tigers ay itinakda bukas sa MOA Arena sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa tennis. Lansado na ang lahat para sa pagdaraos ng second edition ng International Premier Tennis League o IPTL sa susunod na buwan.
Nagbabalik si Arian Malyari. Isang world-class tennis action ang inaasahang masasaksihan ng mga fans sa nalalapit na pagbisita sa bansa ng International Premier Tennis League o IPTL sa ikalawang sunod na taon. Ayon kay Project Manager Clementine Apasible, kabilang sa mga hahataw sa 3-day NetFest ay si World No. 1 Serena Williams na mamumuno sa kampanya ng Philippine Mavericks. Everything is set, but again, we have 11 days to the tournament and we're very excited. We promise you a bigger and better International Premier Tennis League this year with 5 teams, more players. You'll get to see also more fun matches because of there are 2 new aspects of the match, tournament of play. Also, we have more fan engagement activities in stadia. Tiwala rin si Apasible na mangingibabaw ang Philippine Mavericks ngayong season, lalo pat makakasama ni Williams sa paghataw para sa koponan. Sina Phil-American double specialist Trat Yui, Australian legend Mark Philippoussis, German star Sabina Lechicki, Slovakian smasher Jarmila Gaduzova, at Croatian netter Borna Koric. Gayon din ang mga newcomers na sina Canadian rocket Wilder Milos Raonic at Frenchman Edward Roger Vaseline. First place is what we're eyeing for this season. We do have great players, top 10 ranked also in our team. And plus, what's important here is whoever can commit to 5 legs, diba? Yun naman ang importante sa team. Longevity and consistency and commitment of team members. And I think there's always 2 sides. There's one on paper and there's one actual. So even if I think it's an even score, so we're definitely gunning for first place here. Makakatapat ang Philippine Mavericks sa December 6 to 8 showpiece, ang Indian Aces, Japan Warriors, Singapore Slammers at UAE Royals. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, inaasahang papangalanan sa mga susunod na araw kung sino makakasagupan ni Manny Pacquiao sa kanyang farewell fight sa Abril sa susunod na taon. Ito'y kahit hindi nagkaroon ng hindi pagkakataon ang 36-year-old Pinoy ring hero na makita ang lista ng mga pagpipilian dahil nagbabakasyon siya sa Israel noong 1 linggo. Pero kinakailangan magdesisyon ni Pacquiao sa lalong madaling panahon kung sino kina Terence Crawford, Amir Khan at Timothy Bradley ang gusto niyang makatapat upang mailatag na ni Top Rank founder Bob Arum ang plano para sa promotional build-up ng pinakauling laban ng Sarangani Fighting Pride. Huling sumampa ng ring si Pacquiao noong nakaraang Mayo kung saan binagabag siya ng shoulder problem. Dahilan para lumsap siya ng 12-round unanimous decision loss sa kamay ni undefeated American rival Floyd Mayweather Jr. Samantala, para naman sa isang kilalang boxing analyst ng bansa, nakatulong sa pag-angat ng naghihingalong popularidad ng boxing ang slugfest ni na Mexican star Canelo Alvarez at Puerto Rican brawler Miguel Cotto noong isang araw. May report si Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Naniniwala si well-known boxing analyst Attorney Ed Tolentino na naibalik ng showdown ni Miguel Cotto at Canelo Alvarez ang kinang ng professional boxing. Ito'y matapos na madismaya ang karamihan sa mga fight fans sa performance ni Floyd Mayweather Jr. sa winning battle kontra Manny Pacquiao noong nakaraang Mayo. Tinatayang aabot ng halos 1 milyong pay-per-view buys ang naitala ng WBO Middleweight Championship ni Alvarez at Cotto na idinao sa Mandalay Bay Event Center sa Las Vegas, Nevada noong isang araw. A super fight that actually lives up to its expectation. At maganda yung pinakita, yung Canelo nga lang talaga, bata, mas malaki, mas malakas. At talaga namang deserving siya of that verdict he received from the judges. Although I thought it was much closer dahil hindi naman hamak yung pinakita ng Miguel Angel Cotto. At dahil malaki ang merkado ng mga Mexican at Puerto Rican fans, naniniwala si Tolentino na bebenta pa rin sa takilya sakaling magdesisyon si Alvarez na bigyan ng rematch si Cotto. Alam mo, sa totoo lang, kung hindi nag-i-exist sa division si Gennady Golovkin, gusto kong makita ang Cotto Canelo Part 2.
Pero di bagat kaya nga binitawan ni Cotto ang WBC title sapagkat in addition to the controversial fees, minandato ng WBC na kung sino mananalo kailangang kaharapin ang original na mandatory challenger, ang interim champion na si Golovkin. Intriguing para sa akin yung Golovkin at saka Canelo Alvarez. Si Alvarez ang ikalawang Mexican fighter na nagsukbit ng World Middleweight belt kasunod ni Julio Cesar Chavez Jr. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, magkakaroon ng pagkakataon si Pinoy minimum weight prospect Vic Vicious Saludar na maging legitimate world champion. Ito'y matapos na maikasang title challenge niya kontra Japanese WBO minimum weight champion Kosei Tanaka sa Disyembre at 31. Napasakamay ni Saludar ang lineal WBO Asia Pacific belt matapos na talunin niya sa Indonesian rival Rizky Pratama noong Setyembre. Ang 25-year-old Jensan fighter ay may professional record na 11 victories, 9 violent stoppages and 1 defeat. Sa kabilang banda, dinomina naman ni Tanaka si Julian Yadras ng Mexico noong nakaraang Mayo upang maagaw niya ang WBO 105-pound crown. Siya ang kauna-unahang Japanese boxer na nakasungkit ng world title sa loob lamang ng unang 5 professional bouts. NBA Referees Union. Binatikos ang magaang parusa na ipinataw ng liga kay Atlanta Hawks head coach Mike Budenholzer. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Nasadlak sa 0-15 losing start ngayong season ang Philadelphia 76ers. Ito'y matapos na yumukod sila sa host Minnesota Timberwolves 100-95 kanina. Si forward Andrew Wiggins ang top scorer para sa Timberwolves sa kanyang game-high 32 points. Habang si rookie center Jalil Okafor naman ang namuno sa atake ng Sixers sa kanyang losing effort na 25 markers at 12 boards. Napag-iwanan sa score ng 52-46 sa halftime na outscore ng Timberwolves ang Sixers sa huling 2 quarters ng laro 54-43 upang mag-improve ang kanilang record sa 6 wins against 8 losses. Ang susunod na makakatapat ng Minnesota Timberwolves ay ang Atlanta Hawks sa Huwebes. Tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Binatikos ng NBA Referees Union ang $25,000 na multa na ipinataw ng liga kay Atlanta Hawks head coach Mike Budenholzer. Ito'y dahil para sa kanila ay dapat pang patawan ng suspensyon ng 46-year-old American mentor matapos na banggain niya si referee Ben Taylor sa road game ng Hawks kontra Cleveland Cavaliers noong isang araw. Pero nilinaw ni Budenholzer na ang anumang contact sa game official ay hindi sinasadya, bagay na sinang-ayunan naman ng liga. Sa tennis, walang planong magretiro hanggang sa taong 2017 si Swiss Master Roger Federer. Ito'y dahil pumirma pa siya ng 2-year contract para humataw sa Stuttgart Open sa Germany. Huling nilaro sa clay surface ngayong taon, ang Stuttgart event ay masiswitch na sa grass court sa susunod na season, bagay na mas papabor kay Federer dahil 7 beses na siyang nagkampiyon sa Wimbledon Open sa London, England. Sa football, pinatahimik ng Sunderland Black Cats ang home crowd sa Selhurst Park sa London, England. Ito ay matapos na mauhusan nila ang Crystal Palace Eagles 1-0 kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Sunderland striker Jermaine Defoe at ito ay nagawa niya sa second half. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Sunderland sa 3 wins, 3 draws and 8 losses, pero nasa bandang ilalim pa rin sila ng Premier League table ngayong season. Sa boxing,
Labis na ikinatuwa ni triple world middleweight champion Gennady Golovkin ang pagkakaagaw ni Mexican star Saul Canelo Alvarez ng WBO belt mula kay Miguel Cotto ng Puerto Rico noong isang araw. Ito'y dahil maaaring magkaroon ng katuparan ng showdown nila ni Alvarez sa susunod na taon. Sa katunayan, sa post-fight press conference ay nagpahayag ng kahandaan si Alvarez na sagupain si Golovkin, bagay na narinig mismo ng 33-year-old Kazakh champion. At sakaling matuloy ang title clash ng dalawang middleweight superstars, inaasahang kakatigan ng mga odds makers si Golovkin. Dahil na rin sa kanyang outstanding record na 34 victories, 31 via stoppages and 0 defeat. At sa wrestling, may isang unlikely champion na sumulpot sa WWE Survivor Series sa Phillips Arena sa Atlanta, Georgia kagabi. Siya ay si Sheamus na umagaw ng eksena sa 29th edition ng Survivor Series. Ilang sandali matapos na talunin ni Roman Reigns si Dean Ambrose sa kanilang WWE Heavyweight Title Showdown, ay biglang pumasok sa loob ng ring si Sheamus at binigyan niya ng pamatay na Broach kick ang 30-year-old fighter kasabay ng pag-agaw niya ng championship belt. Itinampok rin sa Survivor Series ang 25th year anniversary ng pagpasok sa WWE ni Undertaker na unang nag-debut sa Professional Wrestling Entertainment Company noong 1990. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, sino ang magwawagi sa matchup ng Far Eastern University Tamaraos at University of Santo Tomas Growling Tigers sa opener ng UAAP Men's Basketball Finals bukas? Yan at ang iba pa ninyong mga katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Ay, Merry Christmas! Agad-agad. Parang familiar yung suot natin. Oo. Hindi, abangan na lang. Yan. Question of the day. Meg. Ito yung naabangan talaga. Si Haji na. Ito yung naabangan talaga. Ang ating question of the day. Sino ang magwawagi sa matchup ng Far Eastern University Tamaraos at UST Growling Tigers sa opener ng UAAP Men's Basketball Finals bukas? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Game 1! Yes! Yan. Belo o Ferrer? Yan na. Diyan na Racela o De La Cruz? Ayun. Magkakaalaman na yan. Moraita o Espanya? Magkalapit lang. Kalapit lang yun. Kalapit lang, halos nandyan na rin. Siguradong baha ang venue. Oo, puno yan. Yeah, ito yung baha na okay eh. Ayan. Nung season pa lang, medyo maalat yung FEU nun against UST. So, UST yung nanalo nun. Nung eliminations pa lang. Ngayon pero kaya... iba na to, finals na to eh. Oo. At remember, yung FEU galing din sa finals last year. So, nandun na sila. Kumbaga, been there. May paghuhugutan. Oo, may paghuhugutan na rin sila. Oo. UST naman matagal-tagal na rin naghahanap. Kasi nakapag-finals lang, pero talo pa rin. Di ba? Sige. So, anong sa tingin nyo? Yan. At pwede rin silang tumawag. Sa ating, meron tayong line. Text, sa ating official line, 0939-276-4603, 0939-276-4603. Alright, sige. Facebook muna tayo. FB. Brian Marasigan. Sabi niya, #charge. Yun lang. Charge? Charge. #charge. Sige. Medyo di ko nag-get. Si Papa Dave Alvarado. Papa Dave Alvarado, of course, I am biased. I root for UST. FEU has yet to solve the riddle this season. But we have to throw all the stats out of the window as it is an entirely new ball game. Psychologically, UST has the edge. If the Tigers live up to its billing as the... Tanggalin mo yung kamay mo. Tanggalin mo yung kamay mo. Harangan mo. Yan. Okay. As the top defensive team in season 78. I hope UST will make it considering the series is going to be down the wire and will boil down on the bricks on the end game. Tagalogin mo, Haji. Siyempre. Biased. May pinapanigan ako. May pinapanigan. Yun lang. Okay. Si JM Pingris. Iring ko. Iring natin si JM Pingris.
Galing sa kanya. Sige, basa. Parehas kong team, pero FEU muna ako. Pabati po sa sarili ko, Alvin Irinco. Alvin ka pala. Ito si Alvin siguro, pag nanalo yung UST. Ay, UST na ako! Pero sa ngayon, FEU muna siya. Medyo safe siya eh. Safe. Oh, yan, si Francis ba? Ay, ito na naman. Parang may pick-up line na naman to si Francis. Bonifacio. Gusto mo O, ikaw na. O, sige. Ito na nga, oh. Hi, Miss Meg. Parang tumataba ka. Bumibilog. Parang ayoko yan. Wait lang, hindi pa daw siya tapos. At unti-unti kang nagiging mundo ko. Kasi bumibilog. Bumibilog. Hindi naman pala tumataba. Physical. Meron siyang comment. Para sa akin, FEU yan. Isang decade na rin silang di nagcha-champion. 10 years yun, ha? Panahon pa ni Arwin Dion. Ito na siguro yun. Tsaka magaling at veterano maglaro si Tolomia at si Mac Bello. Ito na this. Good luck, Alaska Aces, Beatstar Hotshots. Go, Idol Calvin Abueva. Pakitaan mo si Sanggalang. At Ronald Pascual, mamaya, walang kaibigan. The Pinatubo Trio, The Reunion. Thank you, PTV Sports. Pero magkaaway. Oh, may nagre-ring. May nagre-ring, ha? Meron tayong caller. Hello. First caller of the night. Ay! Parang kilala ko to. Kilala ko to, ah. Is that Joy? Joy, ikaw ba yan? Parang sugod bahay lang. Hello. Taga-san si Joy? Ano po? Isang Quezon City. Quezon City. Saan dito? Malapit ka lang sa Channel 4? Sa Fairview po. Fairview. Sa Fairview. Pwede pong bumati sa mga lahat ng Ginebra fans po. Sige, isa-isahin mo ha. Lahat ng Ginebra fans. Ay, kay Jackson Acera, kay Fred Salvacion, kay Moises Luna. Nakalimutan ko lang saglit. May konti ko ako dito. Okay, 10-4. Energetic si Joy, ha? Lahat na yun. Akala ko lahat ng Ginebra, milyon-milyon kayo. Milyon nga po. Batiin mo lahat. Hello. Joy! Joy, baka meron kang sagot sa question of the day natin ngayon, yung sa UAAP. Hindi po kasi ako nanonood nun eh. Hindi ka nanonood. Hindi ko sa PBA na lang. PBA na lang. Sige. Sige, speaking of PBA, dahil Ginebra fan ka, tingin mo mananalo bukas against Global Port? Sa tingin ko po, opo, kayang-kaya po yan. Talaga? Hello? Kayang-kaya, ha? Nakadalaw magkasunod na Hello, panalo. pwede po magtanong. Ay, pwede daw ba magtanong? Sige, ano yun? Maglalaro pa rin po bukas si Jerby Cruz. Maglalaro naman Bukas maglalaro po siya. Maglalaro naman. Wala namang balita. Ano ba nabalita mo, Joy? Ano po? Excited talaga ako ngayon. Excited ka. Nakapanood ka na ba sa PBA? Nanonood po ba ngayon si Idol Japet? Naglalaro. Ngayon kung nanonood? Opo, nanonood. Ewan natin. Tanong natin. Pero gusto mong batiin? Opo. Sige, batiin mo. Idol Japet. Idol Japet. Pwede pahingin ang jersey mo. Hindi siya nanonood ngayon. Opo, ticket. Tickets? Ticket, biyahing Cubao. Monumento. Ito yun, box ticket yun. Ha? Uy, nabasan! Pati mo po si Josh sa ulit dito. Sige, ako nahuli na ata. Si Josh, nandiyan pa ba? Ginebra? Hello, brother. Chief. Pulis ata to Tawanan dito. Sino sila? Asawa po ni Joy. Asawa ni Joy. Kala ko pulis. Dinampot si Joy eh. Sige. Ay, nawala. Putol. Nawala si Joy. Kahapon tumawag siya, naputol. Ano sabi niya? Sabi niya, pasensya na po't naubos ang load. Pero nag-text Pero siya. at least nag-text siya. At Tapos, pumasok ang tawag niya. at siya pa ang buhay naman ng caller. Gaya kagabi. Siya din yun eh. Sige, anong uli number natin na Haji? 0939-276-4603. Sige, Facebook muna tayo, Meg. Arjun Yanto, FEU, yan. Na yun. Sa title yan.
Uhaw, sorry. FEU, uhaw na uhaw sa title yan mula noong masakit na pagkatalo last year. Babawi sila Idol, Bello at Tolomia. Let's go Tamaraos. Be brave. Ayan. Ito, ang sunod, si Villanueva. Si Villanueva, Austria Ruel. Ako UST kasi nandyan pa rin na maaasahan si Kevin Ferrer at kabisado na nila ang isa't isa. At saka andyan pa si Karim. Hi sa mga idols ko. Ask ko lang po si Captain Alvin Patrimonio. Sa all-time scoring, pang-ilan siguro yung tinutukoy ni Villanueva? Ay, siya team manager. Ang galing nga. Team managers, ano ba siya? Assistant coach ng UST ang alam ko eh. Si Alvin Patrimonio. Si Alvin. All-time scoring. Unahan tayo. Sige, hanapin namin Villanueva. Si Ruel. Hanapin namin. Ite-text ko na lang si Fidel. Oo nga, di ba? Chief statistics. Pero hanapin mo rin. Habang hinahanap nyo, Dimitrix Rubio, uste, kasi consistent si Kevin Ferrer. Galing yan, bata na yan. Para nakikita ko dyan si Kenneth Durimdis. Uy! Oo, mahusay. Yung mga kinos siya, pang PBA na nga eh. Parang si, Sina? Wala lang. Sige, basa pa. Rambin Rialino, FEU po yan, dahil marami silang gunner sa team nila, like Bello at Tolomia. Yan. Basa pa. Jim Rude, Pameron, Gumisong. Gumisong ka na! Para po sa akin, FEU, kasi gusto talaga nilang makabawi from last year's loss to NU. Mas gutom din siguro sila sa kampyonato. Gusto nilang bumawi. Kabati po ang Gumisong family dito sa Magsaysay, Lanao del Norte. Lagi po kaming nanonood. Salamat po. Ito. Ang sagot doon, Alvin Patrimonio, pangilan sa all-time scoring number 3. Uy. Next number to? 15,091. Number 1, idol ko, Don Ramon El Presidente, the franchise, Fernandez. 18,996. Wow. Pangalawa, si Abet Gidaben, 15,775. Pang-apat, Atoy Ko. Pang-lima, Nelson Asaytono. Ayan. Sa mga active ngayon, ang nangunguna, James Yap. Number 16. Yun na nga, nakita ko nga din, James Yap eh. Pangalawa, si Mark Kagiwa. Sa mga active, Sa mga active players, yes. Ayan. Danny Sigel, Asi Taulava. Uy, congratulations, Asi Taulava. And happy birthday kay Mr. Ronald Dulatre. And Uy, Lex, happy birthday, boss! Happy birthday, team manager. And Lex Road Warriors. Sige, basa pa. John Paul Vargas Rios. Doon po ako sa uste, idol po. Kasi si Ed Dakiwag. A.K.A. Mark Baruca. At sa ganda ng nilalaro ni Kevin Ferrer, malamang sila manalo at mag-champion. Balancing opensa at depensa lang ang kailangan para manalo sa laro. Sir Haji, kailan ba lalaro si Kevin Durant? At bakit wala na si Miko Halili sa PBA? Naglaro na kanina si Kevin Durant. Panalo pa nga yung OKC eh. Ayan. At si Miko Halili naman ay nasa UAAP, kaya wala sa PBA. Yes. Ayan. Okay. Right. Sige, tanong pa. Wala ba naman tawag? Ito. Sige. Tingnan natin. Tawag ba yan o text? May nakakatatlo na nga eh. Na missed call. Tatlong missed calls. Sige, isang basa siguro bago may pumasok. Boss Ligay, magandang match-up pero uste ang mananalo bukas. Kasi maganda ang nilalaro ng mga locals nila, especially Ferrer and Dakiwag. Puro si Ferrer and Dakiwag nababanggit. Hindi si Sheriff. Nabanggit ko kahapon si Sergeant no? Sergeant ba nabanggit ko kay Coach? Si Sergeant. Si Sheriff pala. Sabagay, pareho ng mga militar. Kayo na, idol. Pababa muna ng volume ng TV at nag-feedback tayo, partner. Sino ba yan? Baka outer space yan. Brother? Yan, pinatay na TV. Hello, brother. Hello po. Ayan. Sige. Magandang gabi. Anong pangalan? Ano nangyari? Naputol? Naputol rin siya. Naputol ba? Oo, naputol. Sayang naman. Ito. Michael Pelayo. FEU na yan. Di nabibitiw. Sina Bello at Tolomia. Tams for the crown. Hi to Miss Meg and Sirs Dennis and Haji. More power to PTV Sports. Please greet my son, Michael.
Ito ata yung Michael Thompson na pinagkulan niya ng pangalan, si Michael Pelayo. Hello po. Ito, try kaya natin tong caller na ito. Sige. Ayan. Parang siya rin yun, Idol. Oo, boss, pababa mo na ng volume ng TV at nag-feedback. Yan. Ano pangalan? Gibo po, Gibo. Gibo! Chidoro? Uy! Galing at talino. Galing at talino. Ay, Gibo! Brother, pababa mo na ng volume ng TV. Yan, okay. Kumusta ka na, Secretary? Sir, nabubok. Anong question of the day? Ha? Ano daw ang question of the day? Kala ko pa naman, galing at talino. Ito talaga si Defense Secretary. Kung sino sa tingin mo, Secretary, mananalo. Kung FEU, Uste. Lasal to si Secretary. Tingin ko, UST. Bakit po? Bakit, Secretary? Hello, Secretary. Hello. Gibo, nandiyan ka pa? Busy. Busy na. Nangampanya na. Sige, Gibo. Hello, Gibo. One more time, Gibo. Wala, Giba. Ano pa Active pa Now it's... Si Gibo. Wala, Giba siya ngayon, Giba. Nagiba si Gibo. Secretary! Sige, basa pa. Ryan De Lorico Ordinario. Sabi niya, UST yan, sigurado. Pabati po ako. Magandang binibini, Miss Meg. Hi, Ryan. And happy watching. Ha? Gap? Away daw tayo. Mag-away daw, mag-away. O, isang basa muna bago tayo mag-gap. Basa muna para kay Jerry Santiago. Santiago! Adrian Gonzalo, siyempre FEU tama raw. Sa galing ba naman ni Macbelo, walang makakatalo. NU sana ako natalo. Kaya FEU muna yung susuportahan ko. Only Bello touches the ring. Touches the ring. Ayos yun. Okay. Sino kaya magandang makatandem ni Bello? Wala na si McKinnis no? Wala na. Yung import ng Raynor. Si Wendell. McKinnis. Si Bello. Pwede sana. Okay. Wala ba apelidong kalinisan? Wala Mamaya mag-isip tayo, Samantala, mag-break muna kami. Marami pa kaming ibibigay sa inyo na mga kung ano-ano lang maisip namin at babasahin pa namin ang inyong mga FB messages at ang inyong mga tawag. Sa magbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Ayun. Naglolokohan na sila. Naghahanap kami ng Ilocano rito sige, basa muna. Si Paul Jaira Katiis. Ito, mano to? Okay. Very patient ito. Si Katiis. Mahilig magtiis. Sabi ni Paul, both teams are hungry. Both suffer title Wala ba drought. silang baon? So for me, the team that is more Estudyante hungrier, ito sabi niya, the team that is more hungrier will win the championship. Kwek-kwek din Espanya. Anyway, shout out to all Nationalian out there. Bawi tayo next season. Ano yun? Nationalian. NU, Bulldogs. Ayaw niya ng Bulldogs. Gusto niya, Nationalian. Also to all Ginebra diehard, trust CTC and his system and keep calm and be patient. And also to all Warriors fan, be ready for a back-to-back championship. Shout out also to all the sumusubaybay ng The Walking Dead. Ako yan. Glenn is alive and kicking, but Negam is coming, so heads up. To all Americans, happy Slapsgiving, Thanksgiving. Make it legend waiting for it. Legend waiting for it diary. Babati naman ako, idol. Yan si Paul Jaira Katiis. Salamat. Oo. Sabi nga ni Coach Tim Con, sana maka-playoffs, sana maka-finals kasi yun ang goal nila. Pero, it's a long process, right? Alright. Long process. Process daw. Basa. Galing kay Denny Solares, UST yan. Kevin Ferrer for 3. Yes, sir! Naunahan ko na si Miko. Pabati naman po mga kids ko, Kurt, Ken, KZ, at my beautiful wife, Donna. Thanks. More power, PTV Sports. Jerry Lapitan, syempre. Madaling lapitan. UST. Mahirap hanapin. Okay, galing kay
Ano? Keanu Puro Reeves. You're so funny. Turuan natin ang FEU ng double crossover. Unang crossover, nakasunod. Pangalawang crossover, hindi na nakasunod. Go hard to the basket. Ayan, gwapo na moves nyo sa court at para gwapo din off court, maghilamos na kayo. Uy. Parang may... Parang alam ko tinutukoy nito. Sige. Si Apple Samaniego, Meg. FEU yan. Maganda kasi chemistry ng team. Dami sila veterans sa lineup. Syempre, last year na nila. Kaya ibibigay na nila yung best nila sa laro. And syempre, Mac Bello, the next Ranidel de Ocampo. Pwede yan. May tawag. Wala pa ba? Ranidel de Ocampo. May kakatawag lang. Puro missed calls lang. Hindi natin nasasagot. Kasi mag-aabang ako ng isa, ha? Ayan. Si Stalin Marasigan di Marukot. Para sa kanya, Adamson. Pero di gana. Champion sila. Adamson Falcons. Yes. Yan. Sige. Caller. Brother, magandang gabi. Sino po? Ready? Bro, babaan mo na yung volume ng... babaan mo na yung volume ng TV at nag-feedback. Nagkakaroon tayo ng delay, brother. Okay po. Yan. Bibig. Anong pangalan? Diding. Ruben po, Ruben. Nakakalimutan niya. Ruben daw. Uy, Kuya Ben. Ruben. Tagasan si Ruben? Taga-Davao po, taga-Davao. Taga? Davao. Tama ba, Davao? Davao. Okay. Sige. Ruben, anong sagot mo sa ating question of the day? Ipigyan nga yan ng mag-final. Ipigyan nga yan ng matalo. Ano na? Ano sabi mo? Ang mag-final ngayon, ang mga manalo, ang FEU po eh. FEU? FEU ba? Tama ba? Oo. FEU sinabi mo? FEU po. FEU nga. Bakit FEU? FEU, Kasi malagtas yung FEU, nandun si Tolomia at saka yung si Bilo. Tolomia at Belo. Si Belo. Silang dalawa talaga. Okay. Sige. So, may tanong ka ba? Ruben. Yes po. Sige po. Ano pong tanong nyo? Sige, pakibalik ka lang dito ka my wife. Ano? Ulit. Pakibati daw yung... Wife. So, dalawa. Dalawa asawa mo? Isa lang. Wife, sabi mo eh. Pakibati. Wife. Sige, bati si wife. Anong pangalan ni wifey? Jovi, ang sweet naman. Ilang taon na kayong kasal, Ruben? Okay po. Happy Dilik! Ano daw? Kapatid po ako ni Nonoy. Nonoy Neri? Nonoy Neri. Kaibigan mo. Sige po. Salamat po. Sige po. Kapatid mo, si Nonoy Neri? Yes po, kapatid ko po. Galing. Mabait na tao yan. So, malamang mabait ka rin, Ruben. Sige po. Okay. Ampul siya. Okay. Maraming salamat, Ruben. Ruben Neri, taga Davao. Kaibigan niya, kapatid niya pala si Nonoy Neri na trainer at ang tawag ito, ang dietitian. Ni Manny Pacquiao. Ayun. Si Nonoy Neri. So, kapatid niya si Nonoy. Nanonood din sa atin yan, minsan, si Nonoy Neri. Hello. Boss Nonoy, pagtawagan kita ha. Pagtawan tayo. At sa lahat po ng mga taga Davao. Mayang gabi po. Ayan. Okay, sige. Jose Antonio Salisi, wala akong gustong team sa dalawa. Graduate kasi ako ng PUP. Ayun. Pero tingin ko, UST, wala lang, kutob lang. Pakibati ng mga anak ko na si Rachel at Rain Salisi, pati kay Jemuelo na pamangkin ko, at sa maganda at sexy kong asawa na si Rona Salisi. Yan. Gusto ko eh. Jose Antonio. Mga bati sa wife. Kanina si Ruben. Yung wife ko. Wife. Na isa lang. Isa lang naman daw. Galing kay Angelito Miguel. Palagay ko FEU na yan kasi mas motivated sila at mas gutom sa championship at marami sa mga players nila ay huling taon sa koponan. Miss Meg, bakit sobrang ganda mo talaga? Oy,
Maraming salamat, Angelito. Sabi ni Angelito. bola. Itong mga magulang ng mga player. Lahat ng player nila gutom. Hindi binibigyan ng baon. Wala daw Nutriban. Hindi, joke lang. Nutriban. Kanina hungry. Wala daw Nutriban. At saka yung sopas, yung nasa nasa cup. Oh. Angelito Miguel. Ay, siya na yun. Si Angelito. Ay, si Joel. Joel Palmares Gaway. Siyempre, FEU kasi natututo na yan sila nung tinalo sila ng NU noong nakaraang UAAP Finals. Babati naman kami dito sa Olandes Marikina sa selection team. Ayan. Hello po sa lahat ng taga Marikina. Hello. Si Johnny Nestal. Basa. Malakas ang FEU at gutom sila sa championship. Pero mas gutom ang UST. Kaya doon ako sa Espanya Boys. Go UST! Binabati ko ang kasama ko na si Kent James. Nanonood kami. Salamat po. Caller. Caller? Hearing. Dali. Pindot. Okay. Kausapin natin ang ating next caller of the night. Ay, nawala si caller. Laging nawawala. DTC ka na kasi. Sherwin Bringas. Sherwin DTC. Bringas ng DTC. Magandang gabi sa'yo. Phone na yan. Ito pa. Ito. Namin. Isa pang caller. Ayun pa, may caller. Hello. Hello, caller. Hello po. Good evening. Serious house. Walang Sige, hello. Good evening po. Ano pangalan? Ronilio po sa Dipolog. Anong first name ulit? Dipolog City. Paul. Ronilio. Paul? Ronilio. Tama? Ronilio. Opo. Tagasan si Ronilio. Tagasan si Ronnie. ILLO. Ha? Ronilio. nga. Tagasan si Ronilio. Dipolog City po. Dipolog City. Uy, Dipolog, Zamboanga del Norte. Yan. Okay, sige. Ronilio, anong sagot mo sa ating question of the day? Sa palagay ko po, FEU. 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 Bakit FEU? Base sa mga previous na mga championships, marami nang pinapanalo yung FEU. So para sa'yo, experience. Experience, ha? Parang ganun po. Tsaka sa coaching staff din po. Coaching staff. Matibay ang coaching staff nila. Nash Racela, meron diyang Johnny Abarientos, Richie Tixon. Yan. Okay. Sige, Ronilio, meron ka pa idadagdag o meron kang tanong? Pwede po pa-update lang po sa standing sa PBA kasi wala kaming dito. Wala kayong dyan? Po. Standing sa PBA as of now, leading po ang San Miguel Beermen with 5 wins and 1 loss. 5-1 ang San Miguel, sila ang leading. Okay, thank you po. Yan. Tapos pangalawa dyan ay ang Alaska Aces, Alaska, na may laban ngayon. 4-1. Pangatlo, Rain or Shine, 4-1 din yon. Pang-apat ay ang Global Port Batampier. Tama ba kung di na nagkakamali? At 3-2, double check siguro parang natin. down yung website ng Oo, pero double check natin yan. Basta anyway, yun yung top 3 teams natin as of now. Kuya, ang pangalan nito, Ronilio. Okay, Ronilio, baka may babatiin ka. Wala na po. Thank you lang po. Thank you. Maraming salamat sa ating minister. Okay, maraming salamat. Ronilio, the very serious Ronilio ng Dipolog City. Mabuhay ka, boss. Dagang salamat. Lalayo ng mga nanonood sa atin, Dipolog, Davao. Si Ronilio ng Dipolog City. Okay, sige. It's bye-bye time na. Bilis? At dahil bye-bye time na. Ay, may babatiin ka. Oo. Pero bago natin batiin yan, hindi magbabay-bye sa atin ang ating mga sponsors. Hoy, nga pala. Yes. Maraming salamat po sa Sweet and Fit. Yan. Alternative po yan sa sugar. Kung kayo po ay health conscious, kasi 3 teaspoons po ng sugar, yung isang sachet po ng Sweet and Fit. So hindi niyo na kailangan gumamit ng sugar dahil gano'n na rin po yung tamis na katumbas. Yan. Pwede sa tea, pwede sa juice, pwede sa coffee, cereals, cakes, and pastries. Okay, Ruben Castillo, hindi ko pa natitikman yan. At kung nananakit ang inyong mga kasukasuan, gumamit naman po kayo ng Biopatch Forest Sap Powder. Stress reliever po yan. Available po ang dalawang ito sa mga leading drugstores nationwide. Drugstores hindi drug lord. Sa drugstore ang punta natin. Iba yun.
Mahirap. Alam mo, katawa si Jerry Santiago. Santiago. Okay, sige. Bate. Siyempre, salamat din sa View Blends. Amazing Playground, Mr. Different of California Booth, Intox Medical Center, Miss Babes of Lim Aesthetics, Frank and Marco Graphics, My Jewelry Box, and of course, Kit Couture. Si Carding Castillo ng, Consol? Consol, Niugan, Cabuyao, Laguna. Yan, pinapabati ni Kuya Ruben Castillo. Nanonood daw ngayon. Maraming salamat po sa inyo. May console doon sa Niugan. Consol Village sa Niugan, Cabuyao, Laguna. Hello nga pala sa mga fans ng San Miguel Beermen sa Blazing Beerman Clan na pinangungunahan ni Divine Gracie. Yan, maraming salamat sa iyo. At salamat din po sa De Los Santos family, dyan po sa Nangka, sa Marikina City. Hello po kay Owen. At sa Pantua family, dyan po sa Lianos, sa Caloocan City. To my mama, I love you, Papa, I love you, Ginger. Ate Rose Ann, I love you. Happy birthday. And to Miss Isa, I love you. Okay, and to my wife, Queenie, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, kay Mami Gida Didan, Mama Lau, Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. At syempre, Sports Radio Family, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Pansamantala ko po si Dennis Principe. Meg Sioso. And Haji Kami. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PBB Sports.